So dito sir sa ating opisina sa MNWD, kumusta naman po ang ating operasyon, ang mga supply ng tubig, sa kabila sir ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo? Tayo ba sir naapektuhan ito, Sir Chappy? Yes po. Sa ngayon po, normal pa naman ang operation po ng Metropolitan Naga Water District sa pagdating po sa pag-distribute ng ating supply na tubig. May mga areas lang po na medyo humihina po ang pressure. Kaya nga po ngayon pong taon, ang aming pong nakakonsentrate po ang ating opisina sa pagpalit po ng mga transmission at distribution lines na nakita ng ating engineering department na medyo maliliit na. So, iyan po ang gagawin ng na project ngayong taon ng MNWD. Kasi last year, ang ginawa po natin is yung magtayo tayo ng mga deep wells, na mga pumping stations na matatapos din ngayong taon 2026. Actually po, 7 pumping stations yon na ating ginagawa last year na matatapos ngayong taon. So bago pa man po matapos ang taon na 2026, yung additional 7 na pumping stations ay atin na pong magagamit. So bago pa man matapos po yung 7 istasyon na yon na aking nasambit, atin pong ayusin muna yung mga transmission at distribution lines para po dun sa mga lugar na hindi inaabot po ng supply ng tubig ng MNWD ay maabot na po natin. Mabigyan na po natin ng inuming tubig na kinakailangan po nila. Pagdating po dun sa problema ng karoon ng gyera sa Middle East, sa ngayon po wala pa po kaming direktang nakikita na problema pagdating po sa operation ng MNWD. Kasi sa ngayon po ang rate ng kuryente natin sa Casoreco 2 ay kung titingnan po natin sa buwan na papasok na buwan na Abril ay mas bumaba pa po ang rate nila. So ang magkakaroon lang po ng effect yan kapag nagkaroon po tayo ng mga brownout. Kasi ang gagamit po ng generator set ang lahat ng mga pumping stations natin na sa ngayon po meron na tayong 33 serviceable na mga pumping station na ating ginagamit at may 2 tayong reservoir na nag-ooperate ngayon. So all in all 35 po sila lahat. So 35 po na water sources ang ating gagamitan ng ng generator set. So malaking problema po yan, malaking epekto po ang mangyayari sa MNWD. Opo, iyon. O ito, Sir Chappy, maidagdag kong katanungan. Saan ba, Sir Chappy, yung mga area o lugar na medyo mahina yung pressure ng tubig, Sir Chappy? Ang mga munisipyo na may mga problema ay ang mga lugar ng Cainsa, Kamaligan at part ng Kanaman. Kasi kung ito pong tatlong yung tatlong municipality na aking nasambit, wala po silang mga sariling mga pumping stations. Wala po tayong naitayo na mga pumping station sa mga municipality ngayon. Kasi po nagkakaroon na po ng mataas na salinity yung tubig na ating nakukuha diyan. Kaya yung tatlong munisipyong yon, highly dependent po sila sa mga pumping stations na nandito sa loob ng Naga City. Especially yung mga pumping stations na sa upper barangay ng Pacol, Carolina, and Panikwason. So, dyan sila nagdidepend, yung tatlong munisipyong yun. Kaya nga po, ngayong taon, ang ating gagawin ay maglalagay tayo ng transmission line na kung saan nakatutok lang po sa tatlong munisipyong yun, yung Gainsa at Kamaligan at Kanaman, para po yung supply ng tubig ay makarating din sa mga dulong barangay
ng mga nasambit ko pong mga municipalities. Okay po, yun. Very well said, Sir Chappy. Dito naman, sir, sa ano, kasi mainit na yung panahon, summer na. Baka nga magkaroon pa tayo ng tinatawag na El Nino-like, pero wag naman sana. Ito, sir, makakaapekto ba ito, sir, sa ano natin, sa supply ng ating tubig? Nakaka-experience na ba tayo, sir, nung parang water shortage, mawawala ng tubig yung ibang mga bahay, Sir Chappy? Wala pa naman po tayong receive na bumababa na or even sa amin, sa data namin, pa po kami nakikita ng bumababa water levels ng aming mga water sources. Especially po ang spring sources natin na kung saan sa ngayon po may mga overflow pang nangyayari. So, pag sinabi pong magkaroon ng overflow, is above normal pa, above normal level pa ang mga spring sources natin. Even po yung mga pumping stations natin na kung saan deep well po yan, yung mga water sources natin dyan is nasa normal levels pa man po. So, sa ngayong pong taon, wala po tayong nakikitang magkakaroon ng extreme na El Nino kagaya po ng nangyari last 2023 and 2024 na kung saan isang taon tayong hindi pinasok ng tag-ulan, hindi tayo pinasok ng mga bagyo. Kaya po pagpasok ng 2024 ay nagkaroon tayo ng malaking problema pagdating po sa supply ng tubig kasi hindi po nakapag-replenish yung ating mga spring source pati na rin po yung mga wells natin na ginagamit sa mga pumping stations. Opo, yun. Eto, sir, maidagdag ko pang katanungan. Yung sir, yung singil sa tubig, yung presyo ng tubig ngayon, kumusta, sir? Meron bang pagtaas? Or nanatili lang, sir, sa dati, Sir Chappy? Sa ngayon po, nasa dating rate pa rin po tayo na 1250 or 125 ang minimum charge. Pero po, before pa po na pumasok yung problema natin tungkol sa kakulangan sa mga petroleum products, sa pagtaas ng mga petroleum products natin, meron na pong sinubmit na request ang MNWD sa LUWA para po sa rate increase. So kung magkaroon na po ng rate increase, hindi po yan dahil sa pagtaas ng mga petrolyo natin, mga petroleum products natin, kundi ayan po ay matagal nang ni-request, in-apply ng MNWD sa LUWA. So sa ngayon po, wala pa po kaming na-receive na official na copy from Local Water Utility Administration tungkol po dyan sa rate increase. Kung magkaroon lang po ng approval ang LUWA, ang ating general manager ang mag-anunsyo niyan sa publiko para po isa lang po ang magbigay ng statement tungkol po dyan sa rate increase. Alrighty, yun, no? So ito, sir, Chappy, bago tayo matapos sa interview, ano na lang, sir, ang inyong maipapanawagan, maiiwan na mensahe sa mga kababayan po natin dito sa Kamsur or sa Naga na nasasakupan po ng ating water district, kaugnay po nitong nararanasan nating krisis. Sige, sir, ano ang maibibigay ninyo sa kanilang paalala, Sir Chappy? Yes po. Sa ngayon po, ang panawagan po ng national government is tayo po'y magtipid ng enerhiya, especially po sa kuryente, sa paggamit po ng mga sasakyan natin kasi tumataas ang ating mga petroleum products at sa ngayon po napapasok na ang summertime ng dito po sa ating lugar sa Bicol region. Panawagan ko po sa ating mga kababayan na tipirin po ang paggamit ng inuming tubig. Wag masyado po tayong maggamit ng malinis na tubig sa pag-washing ng mga sasakyan natin. Kapag nagsisipilyo po tayo,
isara yung gripo, maggamit po ng baso. Wag pong hayaan na nagkakaroon tayo, nakita na natin na may mga leaks ang ating mga gripo. Dapat po paayos po kaagad kasi ang isang patak po na leak na nakikita natin sa ating mga gripo ay malaking bagay na po kapag tumagal na ang mga leaks na yan. So magtipid po tayo kasi sa panahon po ngayon, sa pag-aaral po ng UNICEF, nagkakaroon po ng water scarcity hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo po. Nagkakaroon tayo ng problema pagdating po sa supply ng tubig, kaya gamitin po natin wisely ang tubig na ating pong nakukuha.